Hi friend, nasubukan mo na rin bang gawing sisig ang talong? Another day, another story of God's grace to share. Dito nga ako ulit nag-set up ng lulutuan sa terrace. At dahil maraming binigay sa aming talong, kaya naisip ko nga isisig ito. At habang piniprepare ko nga yung ingredients pang sisig, sinabay ko na rin yung paggawa ng soup. Kaya unahin ko muna itong pagluto ng soup bago ko nga magagawa yung sisig talong. At para nga sa soup, pinakuluan ko lang itong mixed vegetable pagkatapos nilagyan ng itlog at tinimplahan. At dahil okay na nga ang vegetable at egg soup, simulan na natin ngayon ang paggawa ng talong sisig. Sa mixing bowl, naglagay ako ng 1/4 cup ng all-purpose flour. Hinaluan ng kalahati nitong crispy fry na nasa pack, binasagan ng isang itlog at nilagyan ng konting tubig. At eto nga talong, hinati-hati ko sa maliliit na cube. Pagkatapos ay hinalo ko na nga dito. Pagkatapos, nagpainit na ako ng mantika para pagprituhan ng talong. Nung mainit na nga yung mantika, sinabay-sabay ko nang nilagay yung talong dahil medyo nakakaramdam na rin nga ng gutom. Hayaan nga lang ito hanggang sa mag-golden brown. At nung okay na nga, hinango ko na rin ito. Hinayaan ko nga lang ng ilang minuto na tumulo ang mantika bago nilagay ang ibang ingredients. At para nga maging sisig na talaga ito, nilagay ko na nga itong sibuyas, itong siling haba, at syempre itong mayonnaise ngayon talaga magpapasarap dito. Naglagay na rin pala ako ng paminta at pwede pa pala mag-add ng toyo or oyster para mas malasa. At pinigaan ko na rin nga ito ng kalamansi. At i-mix lang ito hanggang ma-well combined. Siling pula at solve na nga ang ulam sa pananghalian. Dito na rin nga kami ulit sa terrace kakain. At bago nga kumain, pasasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng biyayang ito. Kain po tayo at yung ganito kagandang view nga habang kumakain ay isang biyayang gusto ko ring ipagpasalamat sa Panginoon. Kinahapunan, nagkaroon nga kami ng konting kulitan din ni Bia bago nga dumating itong mga bata na aking tutor sa pagbabasa. Yes, nag-free tutor nga ako habang nasa bakasyon ng mga bata. At isang biyaya na maparamdam ko sa kanila yung pag-ibig ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng ganito. At pagkatapos nga ng tutorial, nakatulog na rin si Bia kaya pag-garden naman yung aking inatupag. Sabi nga ng isang kapatira namin na naglilinis dito nga daw ako kumuha ng lupa sa pinagsusunugan. At thankful ako sa Panginoon sa mga taong nagbibigay ng advice sa akin dahil malaking tulong ngayon sa akin bilang beginner sa pagtatanim. Ito palang pechay at kamatis ay ready to transplant na. Alam nyo, marami nga ako namatay na tanim pero salamat sa Diyos, mas marami naman ang nabuhay. At lahat ng ito ay biyaya na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Again, thank you for being with us and see you in my next sharing.